Magandang araw. Maaring kayo ay may ginagawa pero kapatid, saglit tayong tumigil. Napakahalaga ng salita ng Diyos. Maaring sa oras na ito ay naguguluhan ka. Yung iba punong-puno ng problema, may mga depression. Pero tandaan natin na ang Diyos ay palaging kasama mo. Sa aklat ng awit, 34 verse 18, ganito ang nakasulat. Malapit si Yahweh sa mga may bagbag na puso at inililigtas niya ang may pagsisising diwa. Sa Ingles, ganito ang nakasulat. The Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. So, napakahalaga na maintindihan natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Ano man yung nararanasan mo ngayon, tayo man ay nababagabag, yung ating puso, broken-hearted, may iba't ibang bagay na iniisip, minsan andiyan ka sa tabi, nagmumukmok, at parang wala ng halaga ang iyong buhay. Pero tandaan natin, ang sabi dun sa ating binasa, the Lord is near to the broken-hearted and saves the crushed in spirit. Ano po ba ang ibig sabihin nito? Pinapakita ng Diyos sa atin na hindi tayo nag-iisa sa ating nararamdaman. Maaring ito po ay literal na nararamdaman, meron kang karamdaman, o yung iba naman ay nandun sa time ng depression, ay stress sa maraming bagay. Maaring ito ay sa trabaho o dun sa relationship ng family, pero tandaan natin, kapag tayo ay wasak, kapag ikaw ay broken, ikaw ay nalulumbay o depressed ka, tandaan natin nakaramay natin ang Diyos. Ang sabi doon sa ating binasa, malapit si Yahweh sa may bagbag na puso. Doon sa lahat ng nakakaranas na nagugulumihanan, nandun ang Panginoon. So, ayan, napakahalaga na makita po natin na ang Diyos ay hindi lumalayo sa atin. Na siya po ay napakalapit sa atin. At kapag tayo po ay weak, kapag tayo ay mahina, lalong mararanasan natin na ang Diyos ay napakalapit lamang sa atin. So, dito makikita din natin, naintindihan niya yung bigat na nararanasan mo. Sabi doon sa binanggit kanina sa talata, yung salitang mga pagsisising diwa. Yun po yung diwang pagod, yung halos durog ka na, wala kang lakas. Pero tandaan natin, alam ng Diyos yung ating nararamdaman. Kaya siya yung Diyos na hindi niya tayo huhusgahan, ano man yung nagawa nating mali, kundi nandun siya para yakapin ka, para maranasan mo yung tinatawag na pagmamahal ng Diyos. Ayan. So, dito makikita rin natin na may pag-asa tayo pagdating dun sa pagliligtas. Yung word na binabanggit na at inililigtas niya. Wow, napakabuti ng Diyos. Ayan. Hindi lang siya yung nandyan para sandalan natin, kundi andyan yung kanyang balikat para iyakan natin. At nandyan siya para tulungan niya tayo. Na tayo ay bumangon kung tayo ay nalulugmok. At dahan-dahan niyang bubuuin yung nadurog na puso, yung puso na nasaktan. So, kaya kapag feeling mo ay nag-iisa ka, wala kang karamay, walang nagmamahal sa'yo, tandaan mo na nandyan siya palagi. Siya yung Diyos na nagmamahal. Yung feeling mo na minsan ay bagsak na bagsak ka, siya mismo yung mag-aangat sa'yo. Maaaring sa ngayon, di mo alam yung desisyon na yung gagawin, pero tandaan mo,
ang Diyos ay singlapit lang ng isang dasal. Hinihintay ka niya na ikaw ay lumapit sa Kanya. So, ang Diyos ay napakabuti. At siya ay hindi umaalis sa iyong tabi. Maaring minsan nasasaktan siya sa iyo dahil dun sa pinagagawa natin. Pero hanggat ang tao ay buhay, ipinararanas niya sa atin yung kanyang pagmamahal. Kaya ano man yung naranasan mo ngayon na problema, gusto ko kitang ipag-pray. At ang Diyos ay tunay na napakabuti at nagmamahal sa iyo. Sige tayo ay tumungo tayo mag-pray. Father God, nakikita mo ang aking kapatid na ito na nakakaranas ng mga problema sa buhay. Samahan mo po siya. Kailanman ikaw yung Diyos na hindi nag-iiwan sa kanya. Kaya sa oras na ito, ano man yung kanyang problema, ay tulungan mo siya, Panginoon. Tulungan mo siya na makabangon muli at maranasan niya yung yakap mo. Marami pong salamat. Sa iyo po ang papuri sa pangalan ni Jesus. Amen. So, salamat kapatid na napanood mo ang video na to at tayo ay palaging magbibigay ng verse for today, spiritual food for you, at patuloy mong abangan ito sa channel na ito. Kung hindi ka pa nakapollow, paki-follow na lang ang video na ito. So, Diyos po ang papuri.